Akala ko nung una ay hindi nakakalikha ng tunog ang mga bagay sa kalawakan dahil wala namang oxygen sa space. Pero mali pala. Narinig nyo na ba ito? Ito. At ito. Posible palang madinig ng mga siyentipiko ang mga bagay at mga planeta sa kalawakan. Mga nakakatakot na tunog sa kalawakan. Yan ang ating aalamin. Nakapagdala ako ng 10 bagay sa kalawakan na pwede nating marinig sa videong ito. Pero bago yun, mas mainam na gumamit ng earphones o lakasan ng volume para mas madinig nyo ng maayos. Okay. Paano nalalaman ng mga eksperto ang mga tunog sa kalawakan? Ang tunog o sound waves ay hindi maaaring makapag-travel sa space dahil ang kalawakan ay isang napakalawak na spasyo na may pressure o parang humihigop na vacuum. Pero hindi porket hindi nakakapag-travel ang tunog sa kalawakan ay soundless na ang mga nandito, gaya na lang ng black hole at iba pang mga bagay sa kalawakan. Aktibo ang mga ito kaya nakakapag-produce ng tunog, hindi nga lang umaabot sa atin. Maging ang buwan ay nakakalikha rin ng tunog, pero nabablock lang ito ng vacuum of space. Take note mga kapantas, ang mga siyentipiko ay hindi direktang nakakarinig ng tunog sa kalawakan dahil walang hangin dito. Pero paano nga ba ito ginagawa ng mga eksperto? Yun ay dahil sa electromagnetic waves at pressure fluctuation na napoproduce ng mga bagay sa kalawakan. Ang mga waves na ito ay naiko-convert ng mga siyentipiko sa tunog. Salamat sa matatalino nating mga siyentipiko at may pagkakataon na tayong marinig ang posibleng tunog ng mga bagay sa kalawakan. Gaya na lang ng una kong ipaparinig sa inyo, ang black hole. Ito ay mayroong napakalakas na puwersang humihigop. Walang bagay sa kalawakan ang kayang manatiling buo sa oras na mahigop na ito ng black hole. Kahit ang liwanag na nagmumula sa mga bituin ay hindi kayang makatakas sa mga ito. At ganito naman ang posibleng tunog niya sa kalawakan. Ba't parang nakakasatisfy ata? Ako lang ba? Sabi kasi ng iba ay nakakatakot daw. Nasasatisfy ba kayo o nakakaramdam ng takot? Comment mo naman sa ibaba. Ikalawang ipaparinig ko sa inyo ay ang Eskimo Nebula. Ang mga nebula ay nakakamangha dahil ito ang final stage ng isang bituin. Mga bituin na malapit ng mamatay. Tulad ng nasa chart na ito ang life cycle ng isang bituin. Ang ating araw ay kasalukuyang nasa average star. Makalipas ang ilang bilyong taon, ito ay lalaki, magiging red giant star at sa ganitong stage ay maaaring kainin niya na ang Earth. Magko-collapse ito at magiging nebula. Hihina ito ng hihina at magiging pundidong bituin gaya ng isang white dwarf star. At ganito ang tunog ng Eskimo Nebula. Ikato naman ang Orion Nebula. Ito ang pinakamalapit na major star-forming region sa Earth. Ito ang madalas target pag-aralan ng mga amateur astrologist dahil ito ang pinakamalapit na nebula sa atin. Tinawag din itong stellar nursery dahil dito nabuo ang mga bagong bituin sa kalawakan at ito ang tunog niya. Ikaapat na maririnig nyo ay ang Pluto. Ito ay dwarf planet na kasama nating umiikot sa solar system. Ang kakaiba sa Pluto ay ang kanyang orbit. Akala ng marami na ganito kasimple umikot ang Pluto sa araw, pero siya ang may pinaka-oval shape na orbit. Sa katunayan, nadadaanan niya ng bahagya ang orbit ng Neptune. Akala ko dati ay pwedeng magtama ang Pluto at ang Neptune dahil bagyang dumaraan dito ang Pluto.
Pero hindi pala, dahil mayroong 0% chance na magkatamaan sila. Tungkol naman sa solar system, ay ganito na i-imagine ng maraming tao ang ikot nito, pero ang totoo ay ganito. Ang araw ay nagtatravel ng mabilis at kasabay nitong gumagalaw ang buong solar system. May bilis ang buong solar system na 514,000 to 828,000 km per hour. Ibig sabihin, napakalayo na natin sa posisyon natin isang oras ang nakalipas. At hindi lang yan, ang buong solar system naman ay kasamang umiikot ng iba pang star system at tila walang katapusang pag-ikot. Ang mga planeta ay parang malalaking spaceship na daladala ng araw. Ngayon, iparinig natin ang tunog ng Pluto. Ikalima na ipaparinig ko ay ang isa sa mga bias kong planeta, ang Saturn. Ikaw kapantas, anong paborito mong planeta at bakit? Gusto kong makita sa comment section. Isa sa paborito ko ang Saturn dahil ito ay may pinakamaganda at pinaka-visible na singsing sa ating mga planeta. Pang-anim ito sa solar system at mayroon itong hindi bababa sa 274 na buwan. At ito ang kanyang tunog. Ika-anim, ang planeta na atin mismong tinitirhan, ang Earth. Ganito ang tunog ng Earth sa kalawakan. Ay, hindi yan. Ganito. Ikapitong maririnig natin ay ang ating araw. Ito ang may pinakamalaking role na ginagampanan sa solar system. Kung wala ang araw, ay wala tayong lahat. Kalat-kalat ang lahat ng mga planeta at siguradong hindi mabubuo ang buhay sa Earth. Meron lamang itong lifespan na tinatayang 10 billion years at nasa kalahati na tayo. Sa oras na lumipas ang 10 bilyong taon, ay isa na itong red giant star na kayang kainin ng Earth at iba pang planeta. At ito ay unti-unti nang mapupundi. Mapalad tayo dahil kasama tayo sa nabigyan ng pagkakataon na mabuhay dito sa Earth. Walang forever, kaya always be humble tayo. Ito naman ang kanyang tunog. Ang next natin ay ang pulsar. Ito ay uri ng neutron star na may mabilis na pag-ikot. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng regular na pulso ng radiation sa pamamagitan ng beam of light na parang spotlight na umiikot sa kalawakan. Kaya naman ganito ang kanyang tunog. Sa tingin ko ay ito na ang may pinakakaibang tunog sa lahat. Ang ikasyam natin ay ang Milky Way Galaxy. Ito ay mayroong hindi bababa sa 2 bilyong bituin. May yellow star, may pula at may asul. At ang nasa gitna nito ay isang napakalaking black hole. At ganito ang tunog ng Milky Way. At ang huli natin, ang ating buwan. Ito ay napaka-importanteng partner ng Earth. Kung wala ang buwan ay napaka-imposible sa ating magkaroon ng balancing gravity at balancing ecosystem. Sa madaling sabi, kung wala ang buwan, ay posible ring wala tayo ngayon sa Earth. Ang galing ng lumikha, no? Lahat ng mga bagay sa kalawakan ay tila naka-align ng tama para magkaroon tayo ng buhay dito sa Earth. At ito naman ang tunog ng buwan. At yun lang mga kapantas, nakasampu tayo agad. Ang bilis lang, no? Nakakabitin, ano? Mag-comment kayo sa ibaba kung na-enjoy nyo ang videong ito at kung anong mga bagay pa sa kalawakan ang gusto nyong marinig. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.